Grand Ballroom ng Hotel de San Sebastian ay punong-puno ng mga taong ang tanging libangan ay ang pag-usapan ang buhay ng iba. Sa gitna ng buluwagan, suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Si Cassandra ay tumatayo bilang host ng gabi. Katabi niya si Marco Alcantara na tila nawala na ng ningning ang mga mata mula nung iskandalong naganap 5 taon nang nakakalipas. Isang matunog na palakpakan para sa ating mga host. Anunsyo ng MC. Ngunit bago pa man magkadikit ang mga palad ng mga panauhin, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng may malakas na kalabog. Ang lahat ng atensyon ay nailipat sa 2 figurang nakatayo sa ilalim ng spotlight. Ang bulungan ay tila isang malakas na agos ng tubig. Stephanie? Utal ni Cassandra, dahilan upang mabitawan niyang hawak na baso ng champagne. Ang kristal ay nabasag sa sahigayan ng kanyang kampiyansa. Naglakad si Stephanie na may otoridad. Ang bawat takbang ng kanyang stiletto ay tila isang martilyo na pumupukpok sa pagkatao ng mga naroon. Sa kanyang tabi ang isang makapangyarihang si Arthur Vergara ay nakahawak sa kanyang bewang na may pag-aari. Isang babala sa lahat ng mga babaeng ito ay protektado ng isang Diyos ng korporasyon. Magandang gabi, San Sebastian. Ang boses ni Stephanie malumanay, ngunit may talim na parang labaha. Mukhang hindi niyo inaasahan ang pagdating ko. Mabilis na nakabawi si Cassandra at lumapit, pilit na binabalik ang kanyang maskara ng kabutihan. Stephanie, Diyos ko, buhay ka? Akala namin kung ano na nangyari sa'yo pagkatapos ng, alam mo na, ang kahiyahiyang insidenteng yon. Hindi kumurap si Stephanie. Ang insidenteng ikaw ang nagplano, Cassandra? Natahimik ang buong paligid. Ang mga mata ni Arthur ay nakapako kay Marco na ngayon ay pawis na pawis. Huwag kang gagawa ng kwento dito, Stephanie. Singit ni Marco, sinusubukang iligtas ang natitirang dangal. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga guards. Wala kang lugar sa marangal na pagtitipong ito. Isang malamig na tawang kumawala kay Arthur. Ipakaladkad? Ang mapapangasawa ko? Parang isang bombang sumabog ang salitang mapapangasawa. Ang mga socialites ay halos mabulunan sa kanilang mga iniinom. Mr. Vergara, baka hindi niyo alam kung anong klaseng babae yan? Mabilis na sabi ni Cassandra. Ang boses ay puno ng desperasyon. May mga larawan. Ang mga larawang gawa-gawa mo, putol ni Arthur. Alam ko ang bawat dumi na nakaraan, Cassandra. At alam ko rin ang kumpanya nyo, ang Alcantara Exports, ay kailangan ng pirma ko. Bago mag-umaga para hindi ito ma-foreclose. Ngayon, gusto mo pa bang ituloy ang paninira sa babaeng nagmamay-ari na ngayon ng kalahati ng utang ninyo? Habang abalang lahat sa tensyon sa gitna ng ballroom, isang maliit na figurang gumagapang sa gilid ng control room. Si Cyrus na may suot na earpiece ay mabilis na ikinalabit ang kanyang flash drive sa main server ng hotel. Mommy, the stage is set. Bulong ng bata sa kanyang mini mic. Sa gitna ng ballroom, isang projector screen ang bumaba. Katulad noong gabi ng kasal ni Stephanie. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mukha ni Stephanie ang lumabas. Ito ay isang video recording mula sa isang nakatagong kamera sa isang madilim na hallway. Kitang-kita si Cassandra na may kausap ng isang lalaking nakahood, abot-abot ang isang sobre ng pera. Siguraduhin mong magmumukha siyang baboy sa mga litrato. Lagyan mo ng matapang na sedante ang inumin niya. Sabi ng boses ni Cassandra sa video. Ang buong ballroom ay napasinghap. Si Cassandra ay napaupo sa sahig. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang mga taong dati ay humahalaka kay Stephanie ay ngayon ay nakatingin kay Cassandra ng may pandidiri. Ito ang hustisya, Cassandra, bulong ni Stephanie habang nakayupo sa tapat ng babaeng dati niyang tinuring na kapatid. Hindi pa ako nagsisimula. Ito pa lang ang pampagana. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Stephanie, isang matangkad na lalaking lumitaw mula sa anino ng balkonahe. Hindi siya pamilyar, ngunit ang kanyang aura ay kasing bigat ng kay Arthur. Napakagandang palabas, wika ng stranghero. Ngunit nakalimutan niya na yata ang pinakaimportanteng panauhin. Lumingon si Arthur, ang kanyang katawan ay naging alerto. Anong ginagawa mo dito, Ruel? Nandito ako para bawiin ang sa akin. Ngisi ng lalaki na nangangalang Ruel sabay tingin kay Cyrus na kakalabas lang mula sa control room. Ang batang yan, hindi lang siya isang Vergara. Siya rin ang susi sa huling testamento ng mga De La Vega ni tinago mo, Stephanie. Nanlamig si Stephanie. May isa pang sikreto.
Isang sikretong kahit siya'y hindi alam at tila itong tunay na dahilan kung bakit siya sinira 5 taon nang nakakalipas. Ang presensya ni Ruel ay tila isang makapal na hamog na bumalot sa mainit na tensyon ng ballroom. Kung si Arthur ay apoy na nagbabaga, si Ruel naman ay hanging amoy lupa. Tahimik, mapanganib at may dalang balita ng kamatayan. Si Ruel de la Vega ay ang pinsan ni Stephanie na matagal nang pinatapon sa ibang bansa dahil sa mga iligal na gawain. Ngunit sa pagtayo niya doon, suot ang isang ngisi tila sa demonyo, malinaw na hindi siya nagbalik para sa isang reunion. Ruel, ang boss ni Stephanie puno ng pagkamuhing pilit na tinatago. Wala ka ng puwang sa pamilyang ito. Tinakwil ka na ni Lolo bago pa siya mamatay. Ah, ang matandang de la Vega, tawa ni Ruel, habang dahan-dahang lumapit kay Cyrus nang nakatayo sa tabi ni Arthur. Alam mo ba Stephanie, nang matanda hindi lang galit ang iniwan sa akin. May iniwan siyang isang palaisipang tangi ang tunay na tagapagmana lang ang makakapagbukas. Kuminga ng malalim si Arthur at tumakbang sa harap ni Ruel. Tila isang higanting pader na humaharang sa anumang masamang balak nito. Lumayas ka dito habang nakatayo ka pa sa sarili mong mga paa, Ruel. Hindi mo kilalang kinalaban mo. Kilalang kilala kita, Vigara, hamon ni Ruel. Alam ko rin ginagamit mo lang si Stephanie para makuhang lupain ng mga De La Vega na kailangan mo para sa iyong Mega City project. Huwag kang magpanggap na ikaw ang knight in shining armor dito. Sandaling napatigil si Stephanie, tumingin kay Arthur. Ang lalaki nagligtas sa kanya, nagbigay ng kapangyarihan at nagpanggap na kanyang mapapangasawa. Ginamit lang ba siya nito? Ang pagdududay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang maliit na boses ni Cyrus ang bumasag sa katahimikan. Tito Ruel, right? Ani Cyrus habang nakatingala sa estranghero. Sabi mo, akong susi at ang ibig mo sabihin tinutukoy mo ang encrypted vault sa ancestral house sa Batangas? Yung nangangailangan ng retinal scan at DNA match. Nalaki ang mga mata ni Ruel, maging si Arthur ay hindi napigilang lumingon sa bata. Paano mo nalaman ang tungkol doon ha, bata? Asik ni Ruel. I hacked the family registry last night, hibit balikat ni Cyrus. Bored ako habang naghihintay kang mommy. At ayon sa records, ang vault na yun ay magbubukas lamang sa ika-5 taon ng unang apo sa tuhod ng mga De La Vega. And guess what? 5 taon na ako ngayon. Nagkaroon ng kaguluhan sa isip ni Stephanie. Ang gabing sinira niya 5 taon nang nakakalipas. Ang pagbubuntis niya, ang lahat ng yun ay tila bahagi ng isang mas malaking orasan na matagal nang pinaikot. Kunin ng bata! Sigaw ni Ruel sa kanyang mga tauhan na biglang lumitaw mula sa mga gilid ng ballroom. Walang gagalaw, dagungdong ng boses ni Arthur. Sa isang iglap ang mga bodyguard ni Arthur ay naglabas ng mga armas. Ang mga panauhin sa gala ay nagsimulang magtakbuhan at magsipagsigawan. Nagkagulong buong hotel. Agad na hinila ni Arthur si Stephanie at Cyrus patungo sa exit sa likod. Takbo, huwag kayong lilingon. Arthur, ang anak ko! Tili ni Stephanie na mapansin niya na may isang lalaking humahabol sa kanila na may dalang kutsilyo. Bago pa makalapit ang salarin, mabilis na dinampot ni Cyrus ang isang bote ng wine sa lamesa at ibinatoto sa paanan ng lalaki. Ang pagkabasag ng bote naging sanhi ng pagkadulas ng kaaway. Sa ganong kaliit na pagkakataon, nagawang makuha ni Arthur ang bata at binuhat ito ng mabilis. Sumakay sila sa isang bulletproof na SUV na naghihintay sa labas. Habang humaharurot ang sasakyan palayo sa hotel, hinihingal na napasandal si Stephanie. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ano bang nangyayari, Arthur? Ano ang vault na sinasabi nila? Stephanie, ang pamilya mo may tinatagong bilyong-bilyong halaga ng mga shares sa iba't ibang kumpanya sa buong mundo. Tinago yun ng lolo mo para hindi makuha ng mga gahaman mong kamag-anak, kasama ng ama mo't si Ruel. Paliwanag ni Arthur habang sinusuri ang bawat kanto ng kalsada. Ang bata, si Cyrus ang tanging makakabukas nito. At ngayong alam na ng lahat, hindi na kayo ligtas. Tumigil ang sasakyan sa isang liblib na safe house, isang itaas ng bundok. Pagpasok nila sa loob, kinarap ni Stephanie si Arthur nang may matapang na tingin. Ginamit mo rin ba ako, Arthur? Totoo ba ang sinabi ni Ruel na kailangan mong lupa namin? Tumingin si Arthur sa mga mata ni Stephanie. Sa unang pagkakataon, ang yelo sa kanyang mga mata ay tila natunaw. Noong una, marahil ay oo. Pero ang makitang batang yan na pinagtatanggol ka, ang makita kang bumangon mula sa putik. Stephanie, hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Dahan-dahang lumapit si Arthur at hinawakan ng mukha ni Stephanie. Ngunit kailangan nating maging totoo. Ang kalaban natin hindi lang si Cassandra o si Ruel.
Ang kalaban natin ay ang buong sistema na gustong kumitil sa inyo. Mula ngayon, wala nang pagpapanggap. Magiging asawa kita. Hindi lang sa salita kundi sa lahat ng aspeto. Dahil yun lang ang tanging paraan para mabigyan kita ng diplomatic immunity at proteksyon sa mga Vigara. Isang totoong kasal? Tanong ni Stephanie. Isang alyansa ng dugo, sagot ni Arthur. Sa sulok ng silid, si Cyrus ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop, nakasuot ng headset. Mommy, Daddy, bago kayo magdrama dyan, kailangan niyo itong makita. May nag-upload ng video ng gala. And guess what? Si Cassandra kasalukuyang hinahabol ng mga pulis dahil sa drug involvement. Nanalik ko kanina. Ngumiti si Stephanie sa gitna ng takot. Ang kanyang anak ang kanyang lakas. Ngunit alam niya ang totoong digmaan ay kakasimula pa lamang. Ang ikapitong selyo ng mga De La Vega ay dapat nilang mabuksan bago pa ito makuha ni Ruel. Ang paglalakbay patungong Batangas ay binalot ng madilim na langit at manakanakang kidlat. Ang mansyon ng mga De La Vega na tinatawag na Hacienda de la Soledad ay nakatayo sa tuktok ng isang bangin. Napapalibutan ng mga matatandang puno ng balat at matatangkad na damo. Mukha itong isang higanting natutulog, naghihintay na gisingin ng tamang dugo. Mommy, this place looks like a setting for a horror movie. Puna ni Cyrus habang nakadungaw sa bintana ng SUV. Dito ako lumaki, Cyrus. Dito ako nangarap bago naging bangungot ang lahat. Bulong ni Stephanie, ramdam niyang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit agad itong binalot ng mainit na palad ni Arthur. Hindi kita iiwan, Stephanie. Isang hakbang lang ako sa likod mo. Pangako ni Arthur. Ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Isang paalala ng gabi hindi ligtas. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng matandang katiwala na si Mang Nestor. Ang kanyang mga mata ay nalalaki nang makita si Cyrus. Diyos ko, ang batang ito, siya ang buhay na imahe ni Don Alfonso. Mang Nestor, kailangan naming makapasok sa safe room ni Lolo. Diretsong sabi ni Stephanie. Alam ko inyong pakay, ngunit mag-ingat kayo, Ma'am Stephanie. May mga tao nang nagtangkang pumasok kanina. May mga bakas ng persahang pagpasok sa likod. Babala ng matanda. Hindi na nagaksaya ng oras si Arthur. Mga tauhan, palibutan ng mansyon. Walang papasok o lalabas. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Sa gitna ng malawak na sala, isang malaking painting ni Don Alfonso de la Vega ang nakasabit. Ang mga mata sa painting ay tila sumusunod sa bawat galaw ni Cyrus. Narating nilang isang nakatagong pinto sa likod ng malaking library. Isang bakal na pinto na may modernong interface ang humarang sa kanila. Isang kakaibang kombinasyon ng lumang arkitektura at makabagong teknolohiya. Retinal scan required. Ang mechanical na boses ng computer ay umalingaw-ngaw. Lumapit si Cyrus. Sa kabila ng pagiging bata, ang kanyang titig ay matapang. Pagkatapos ng scan, isang pulang ilaw ang nag-scan sa kanyang buong katawan. DNA match, 99.9%. Welcome Air 001. Bumukas ang pinto ngunit bago sila makapasok, isang serya ng mga laser beams ang lumitaw sa hallway. Mommy, don't move! Sigaw ni Cyrus. This is a rhythmic sequence. It's a puzzle. Habang sinusuri ni Cyrus ang pagkakasunod-sunod ng mga laser, isang malakas sa putok na baril ang narinig mula sa labas. Nandito na sila, asik ni Arthur. Stephanie, pumasok na kayo sa loob. Ako ang haharap sa kanila. Hindi, Arthur. Masyado silang marami. Makinig ka. Hinawakan ni Arthur ang magkabilang balikat ni Stephanie. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa determinasyon. Ang nasa loob ng silid na yan, ang tanging paraan para matapos ang gulo na to. Kunin yung dokumento. Akong bahala dito. Trust me. Sa gitna ng palitan ng putok sa labas, mabilis na tinahak ni na Stephanie at Cyrus ang hallway sa gabay ng bata. Nang marating nila ang dulo, isang maliit na pedestal ang nakatayo. Sa ibabaw nito isang itim na box. Binuksan ni Stephanie ang box. Sa loob hindi lang ang titulo ng lupa o shares ng kumpanyang nandoon. May isang lumang recorder at isang selyadong sobre na may pangalan ni Stephanie. Pinindot ni Stephanie ang play. Stephanie, apo. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay nasa panganib ka na. Ang boses ng kanyang lolo'y nanghihina. Patawarin mo ko nung gabing yun sa Grand Hotel. Hindi na aksidente. Akong nagbayad kay Arthur Vergara para protektahan ka. Naniga si Stephanie. Ano? Alam kong balak kang ipapatay ng iyong ama at ni Ruel para makuha ang yaman ko. Alam kong lalagyan nila ng laso ng buhay mo. Kaya nakipagkasundo ako kay Arthur.
Pinapunta ko siya sa silid na yun para maging shield mo. Ang akala ko ililigtas ka lang niya. Hindi ko alam ng gabing yun ang magiging mitya ng pagkakaroon yun ng anak. Bumagsak ang recorder sa sahig. Ang luhang kanina pa pinipigilan ni Stephanie ay dumaloy. Ang gabing sumira sa kanyang buhay, ang gabing tinuturing niyang pinakamalaking trahedya ay isang transaksyon, isang planadong tagpo, at ang lalaki na sa labas ngayon, ang lalaking nakikipagpalitan ng bala para sa kanila. Alam ba nitong lahat simula pa noong una? Mommy, look! Turo ni Cyrus isang monitor sa loob ng silid. Sa screen, kitang-kita si Arthur na nakipaglaban sa mga tauhan ni Ruel. Sugatan ng braso nito, ngunit hindi ito umaalis sa harap ng pinto ng library. Sa kabilang dako ng monitor, nakita ni Stephanie si Ruel na may hawak na remote detonator. Kung hindi ko makukuha ang yaman, walang makakakuha, sigaw ni Ruel sa screen. Arthur, tili ni Stephanie. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang kisame sa itaas ni Stephanie ay nagsimulang gumuho. Sa gitna ng usok at apoy, isang aninong pilit na gumagapang patungo sa kanila. Ang buong mansyon ay nanginginig pa rin mula sa epekto ng pagsabog. Ang makapal na usok ay humahalo sa amoy ng pulbura at nasusunog na lumang kahoy. Sa loob ng safe room, himalang hindi gumuho ang kisame dahil sa bakal na istruktura nito, ngunit ang pinto'y nayupi at bahagyang nagbukas. Mommy, are you okay? Ubo ni Cyrus habang pilit na tinatayong sarili mula sa sahig. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Ayos lang ako, baby. Si Arthur, kailangan nating hanapin si Arthur. Tarantang tumayo si Stephanie, binaliwalang hapdi ng galos sa kanyang braso. Sa labas ng pinto, sa gitna na naglalagablab na pasilyo, isang figurang dahan-dahang bumangon. Si Arthur, ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na, at ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay dinadaluyan ng sariwang dugo. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang baril, kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Stephanie, Cyrus. Ang boses ni Arthur ay pausat galing sa kailaliman ng lalamunan. Nang makita niya si Stephanie, hindi yakap ang binigay niya. Sa halip ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Arthur. Isang sampal na mas masakit pa kaysa sa epekto ng pagsabog. Hayop ka! Sigaw ni Stephanie, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang maruming muka. Ginamit mo ko, ang buhay ko, ang gabing yon, lahat ng inibahagi lang isang transaksyon yun ni Lolo. Natigilan si Arthur, tumingin siya sa sahig at nakitang recorder na gumugulong. Alam niya na, ang sekretong pilit niyang tinago mula nang muli silang magtagpo ay nakawala na. Stephanie, makinig ka. Ano? Nabinayaran ka para protektahan ako? Nang pagkakabibrate ng puso ko tuwing malapit ka ay dahil lang sa isang mahusay na pag-arte? Ang boses ni Stephanie puno ng pait. Ang anak ko, si Cyrus, bunga lang ba siya ng isang trabaho para sa'yo? Hindi kailanman naging trabaho si Cyrus, asit ni Arthur. Ang kanyang mga mata ay biglang nagapoy sa galit. Oo, tinanggap ko ang pera ni Don Alfonso noong una dahil kailangan ko ng puhunan para isalbang kumpanya ko. Pero ang gabing yun sa hotel, Stephanie, wala sa plano mangyari ang nangyari. Nadala tayo ng sitwasyon ng gamot at ataraksyon na hindi ko maipaliwanag. Pero alam mo, muling sigaw ni Stephanie. Alam mo nga kung babaeng yon. Alam mo nga kung ikakasal kinabukasan. Pinanood mo akong masira sa harap ng maraming tao habang hawak ko ang pera ni Lolo. Yumuko si Arthur, ang kanyang katahimikan ay sapat na kumpirmasyon. Akala ko na mas ligtas ka kapag itatakwil ka ng pamilya mo. Hindi ko alam na ganong kalupit ang gagawin sa'yo ni Cassandra. At nang hanapin kita, pagkatapos ng kasal, naglaho ka na. Drama, napakagandang drama. Isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa usok, lumitaw si Ruel de la Vega. May tama siya ng bala sa balikat, ngunit may hawak siyang baril na nakatutok ngayon kay Cyrus. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Stephanie, banta ni Ruel. Ngayon din, o pasasabugin kong utak ng susi ng pamilyang ito. Huwag mong sasaktan ng anak ko, sigaw ni Stephanie mabilis na humarang sa harap ni Cyrus. Ruel, tapos ng laro. Malamig na sabi ni Arthur habang dahan-dahang tinataas ang kanyang baril sa kabila ng panghihina. Ang buong paligid ay napapalibutan na ng mga pulis. Wala ka ng takas. Kung mamamatay ako, isasama ko ang batang ito, halakak ni Ruel. Sa isang iglap habang nakatutok ang atensyon ni Ruel kay Arthur, si Cyrus ay gumalaw ng mabilis. Mula sa kanyang bulsa, nilabas ng isang high voltage stand device. Isang gadget na palihim niyang kinuha mula sa kagamitan ni Arthur sa safe house. Tumamang kuryente sa binti ni Ruel, dahilan upang mapaluhod ito at mabitawan ng baril.
Now, Dad! Sigaw ni Cyrus. Hindi nag-atubili si Arthur. Si isang mabilis sa pagkilos, sinipa niyang baril palayo at binigyan ng isang malakas na suntok si Ruel hanggang sa mawalan ito ng malay.